Magandang araw! Ako si Dalia. At ako si Ben. Kami ang inyong friendly virtual assistants. Sa video ito, tatalakayin natin ang Dole Department Order No. 238, Series of 2023, or the Rules and Administration on Enforcement of Labor Standards pursuant to Article 128 of the Labor Code of the Philippines as renumbered and Republic Act No. 11058. Batay sa bagong mga panuntunan, ang pangangasiwa at pagpapatupad ng mga pamantayan sa paggawa ay maaaring sa pamamagitan ng Number 1. Technical and Advisory Visit o TAV. Number 2. Labor Inspection o Number 3. Occupational Safety and Health Standards Investigation or OSHI. Bek, maaari mo bang ipaliwanag kung ano ang Technical and Advisory Visit o TAV? Para ba ito sa lahat ng establishments? Para sa impormasyon ng lahat, ang TAV ay libreng oryentasyon sa pangkalahatang mga pamantayan sa paggawa, mga pamantayan sa kaligtasan sa trabaho at kalusugan. Productivity Toolbox, Family Welfare Programs, at iba pang mga patakaran at programa ng DOLE. Ang TAV ay sumasaklaw sa mga micro-establishments na may isa hanggang 9 na manggagawa. Ito ay maaaring isagawa sa pamamagitan ng online, on-site o hybrid session. At bilang karagdagan, ang ating mga labor inspectors at assistant labor inspectors ay tutulong sa mga micro-establishments sa pagsasakatuparan ng visit checklist na kinakailangang isumite sa pagtatapos ng seminar. Maaaring tinatanong ninyo kung kailangan bang ma-accomplish ito ng lahat ng establishmento? Paano kung hindi? Isa-isa nating sagutin ang mga tanong na yan, Benny. Ang visit checklist ay binubuo ng mga naaangkop na kinakailangan sa paggawa para sa mga micro-establishments. Ito ay nagsisilbing gabay upang masuri ang kanilang pagsunod sa mga pangkalahatang pamantayan sa paggawa at mga pamantayan sa kaligtasan at kalusugan sa trabaho. At para naman sa katanungan kung hindi na-accomplish ng establishment ang visit checklist, ang sagot ay nasa huling bahagi ng video na ito. Kaya patuloy lang na makinig at manood. Aabangan ko yan, Dalia. Samantala, mahalaga rin na malaman na ang mga establishments na may compliance gaps sa General Labor Standards at Occupational Safety and Health Standards ay tutulungan ng ating mga labor inspectors sa pagbubuo ng action plan upang matugunan ang mga nasabing gaps. Ang lahat ng compliance gaps ay dapat ilagay sa action plan at date of correction ng mga ito. At gaano nga ba katagal ang period of correction? Ang mga establishments na may compliance gaps ay bibigyan ng 3 buwan mula sa pagsasagawa ng TAV upang sumunod sa mga pamantayan sa paggawa. Kung hindi, ang ating mga labor inspector ay maglalabas ng Notice of Visit Result na nagsasaad ng mga paglabag ng mga micro-establishment. Ang kaso ay dapat ituloy sa ilalim ng Rule No. 8, DO 238, Series of 2023. At para naman sa katanungan, kung sakaling ang isang establishment ay hindi nagsumite ng visit checklist, sa kabila ng 2 beses na notification, ang aming mga labor inspectors ay maaaring magsagawa ng inspeksyon sa mga ito. Ganon din sa mga micro-establishments na hindi dumalo sa TAV sa kabila ng 2 beses na imbitasyon at sa mga nabigong gumawa ng action plan. Naway ang talakayang ito ay nakatulong sa inyo na mas maunawaan ang DOLE Technical and Advisory Visit or TAB approach. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari po ninyong bisitahin ang aming website mimaropa.dole.gov.ph O mag-email sa amin sa ro4b@dole.gov.ph.